Isipin mo tong mabuti, Fomi. Kung may pagkakataon ka na makaganti kay Sir Morgan, ano ang naiisip mo? Napangiti si Fomi bago confident na sumagot sa tanong ng kaibigan niyang si Tessie. Matinding ganti ang gagawin ko sa mamaw na yun. Aba Tessie, alam mo ang kasungitan ni Amo. Nakakainis lang na kailangan kong magtiyaga bilang assistant secretary kasi maganda ang pasahod. Pero alam mo, Tessie, kung ako lang talaga may choice. Sus, labo na magtiis ako dito, no? Reklamo ni Fomi habang napapailing pa. Samantalang si Tessie natatawa sa kanyang mga pinagsasabi. Hayaan mo na, baka dahil 30 kaya iba na yung ugali. Para bang nagmamaoy. Biro ni Tessie sabay kuha sa papers na kailangan. Baka dumating na si Mamaw, mauna na ako ha, ikaw na munang magtiis dito. Ngunit bago makalabas ay may inilapag ito sa kanyang table. Fomi, mabisa tong robust. Ilagay mo sa inumin niya, baka ganti ka man lang sa paninigaw niya sa iyo kahapon. Ayan, talaga namang nakasaludo si Manoy. Napatitig si Fomi bago iyon dinampot. Maasahan ka talaga. Sige na, lumayas ka na baka mahuli ka pa dito. Taboy niya sa kaibigan bago mabilis na ginawang abala ang sarili upang ito ang abutan ni Morgan. Alas 5 na ng hapon at nagmamadali ng kumilos at mag-ayos ng mga gamit si Fomi sa kanyang desk. Todo ang ngiti niya habang iniisip ang masarap na pahinga at ang panonood ng paborito niyang serye. Subalit bago pa man niya mailigpit ang gamit, ay biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Morgan at inilapag ng amo ang isang makapal na folder. Ito ay ang financial records. Fomi, mag-OT tayo ngayon. Kailangan mong matapos maiingkod ang lahat ng audit reports na to bukas ng umaga. Malamig na utos ni Morgan bago tuloy-tuloy na bumalik sa pwesto nito nang hindi man lang naghihintay ng sagot niya. Wala man lang pakiusap, pakisuyo man lang. Inis na reklamo ni Fomi sa isipan. Napasimangot ng husto si Fomi. Nakikita niya sa paligid na nag-aalisan na ang ibang mga empleyado habang kumakaway pa ang iba sa kanya. Nawala na ng tao sa buong floor at silang dalawa na lang ang natira sa malaking opisina. Sa sobrang inis at kagustuhang makaganti sa paninigaw at bigla ang overtime na ipinataw ng amo, mabilis na kinuha ni Fomi ang pakete ng robust na binigay ni Tessie kaninang tanghali. Dumiretso siya sa pantry, nagtimpla ng coffee at inihalo ito hanggang sa tuluyan itong matunaw. Tingnan lang natin kung makakapag-utos ka pa kapag nagwala na ang katawan mo sa init. Mamaw ka. Pabulong at galit na wika ni Fomi bago madahan na inilalapag ang tasa sa mesa ni Morgan. Salamat. Maupo ka na ron at simulan mo na yung mga papeles. Tipid na sabi ni Morgan habang diretso ang tingin sa laptop at walang kurap na ininumang kape hanggang sa ito ay makalahati. Bumalik si Fomi sa kanyang desk at nagsimulang mag-encode habang bumubulong-bulong ng sama ng loob niya. Subalit pagkaraan lamang ng kalahating oras, biglang bumukas ang pinto ng sarili niyang opisina. Napatigil si Fomi sa pagpindot sa keyboard nang makita ang amo. Hawak ni Morgan ang kanyang necktie na sobrang luwag na, pawisan ng noo at kulay pula na ang buong leeg hanggang tenga. Ang dating malamig at walang emosyon nitong mga mata ay parang nag-aapoy ngayon sa matinding pagnanasa at pagwawala ng katawan. Fomi, come inside to my office now. Paos at halos pabulong na utos ni Morgan. Boss, ayos lang po ba kayo? Bakit mukhang pumasok kayo sa sauna? Kabado at pilit ang ngiti ni Fomi habang paatras na humahakbang pabalik sa kanyang upuan. Hindi na sumagot si Morgan. Sa isang mabilis na hakbang ay nilapitan nito si Fomi. Hinawakan na magkabilang braso at pilit na ikinulong sa pagitan ng kanyang katawan at ng pader. Bago pa makasigaw si Fomi, siniil ni Morgan ang labi nito sa isang maalab at matinding halik na halos makaputol ng hininga ng dalaga. Nagwala ng tuluyan ng epekto ng gamot sa katawan ng lalaki dahil silang dalawa lang ang natira tapos ay sarado't madilim pa ang opisina. Mabilis na nawala ang lahat ng pagpipigil ni Morgan bilang isang professional na boss. Kinabukasan ng umaga, maliwanag ng sikat ng araw nang magising si Fomi sa kanyang kama at hindi na niya maalala kung paano siya nakauwi kagabi mula sa opisina. Ang tanging sigurado lang niya
Hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa. Ang buong katawan niya ay parang ginutay-gutay at ang kanyang mga binti ay nanginginig sa tuwing susubukan niyang itayo ang sarili. Sakit ang nararamdaman niya sa kanyang balakang dahil sa tindi at walang katapusang rounds ng kanyang amo. Aray, ang sakit. Mamamatay na yata ako. Daing ni Foamy habang nakadapa at nakabalot sa makapal na kumot. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-send ng emergency sick leave message sa HR at kay Morgan gamit ang dahilan na may matindi siyang pananakit ng katawan at hindi makatayo. Nang magtatanghali na, biglang bumukas ang pinto ng kanyang apartment at pumasok ang matalik niyang kaibigan na si Tessie. May dalang pananghalian at gamot. Foamy, hoy! Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Tessie habang mabilis na lumapit sa kama ng kaibigan. Sabi mo sa text hindi ka makalakad at parang paralyzed ka. Nagka-dengue ka ba o chinugi ka ng engkanto? Huwag mo nang itanong, Tessie. Gusto ko na lang maglaho sa mundo. Yung ibinigay mong Robust kahapon, pinainom ko kay boss bago kami mag-start ng biglaang OT. Nanlaki ang mga mata ni Tessie at halos maipatong ang kamay sa kanyang dibdib. Ha? Huwag mong sabihing… Oo, nag-OT kami sa trabaho at nag-overtime din kami sa sofa ng opisina niya. Buong gabi, Tessie. Walang patid, walang pahinga. Kaya eto ko ngayon, hindi makalakad at mukhang lantang gulay dahil sa kalukuhan mo at sa binigay mo. Napatakip ng bibig si Tessie habang pinipigil ang sobrang lakas ng pagtawa. Gaga ka talaga. Bakit mo naman kasi pinainom bago kayo matira sa opisina? Akala ko ba sa bahay niya iinumin para magwala siya sa pader? Habang natatawa si Tessie, biglang tumunog ng malakas ang doorbell ng apartment ni Foamy. Sino yan? May in-order ka bang food delivery o online shopping? Takang tanong ni Tessie habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pintuan. Wala hindi nga ako makatayo dito. Sigaw ni Foamy habang nagtatago uli sa ilalim ng kumot. Binuksan ni Tessie ang pinto at agad na napasandal sa pader sa matinding gulat. Nakatayo sa tapat ng pinto ang masungit at kinatatakutang CEO na si Morgan. May hawak na paper bag mula sa kilalang drugstore kasama ang isang branded na mamahaling thermos. Good morning. Nandyan ba si Foamy? Seryoso't baritonong tanong ni Morgan habang nakatingin sa loob ng bahay. Nakatitig lang si Tessie habang nakabuka ang bibig at hindi makapagsalita. Hindi siya makapaniwala na ang kinatatakutan at kinaiinisan nilang mamaw sa kumpanya ay mismong nasa pintuan ng maliit na apartment ng kanyang kaibigan. Opo, Sir Morgan. Pasok po kayo. Nasa kwarto po siya. Nauutal at nanginginig na wika ni Tessie habang mabilis na tumatabi sa daan. Pumasok si Morgan at dumiretso sa maliit na silid ni Foamy. At nang makita ang dalaga na nakabalot sa kumot at hanggang mata na lang ang nakalabas, lumambot ang matigas nitong muka. Dahan-dahan itong naupo sa gilid ng kama at hinawakan ng noo ni Foamy. How are you feeling? Mahinang tanong ni Morgan habang inilalapag ang paper bag sa bedside table. Bumili ako ng pain relievers, muscle relaxants at warm compress pad. At nagpaluto rin ako sa chef ng mainit na sabaw para makakain ka bago uminom ng gamot. Napatulala si Foamy sa sobrang alaga at lambing ng amo na hindi niya kailanman naisip na kayang gumawa ng ganito. Boss, bakit ka napadpad dito? May pasok pa sa opisina ya. Baka malate ka sa meeting nyo. I don't care about the office right now. Inaalala kita ng sobra. Medyo naging marahas at hindi ako nakapagpigil kagabi. At kasalanan ko yun. I should have controlled myself. Kahit na ikaw ang naglagay ng pampagising sa kape ko. Narinig ni Tessie ang huling sinabi ni Morgan mula sa pintuan ng silid at halos mabulunan ito sa sariling laway habang nakahawak sa pader. Lumapit pa ng kaunti si Morgan kay Foamy. Kinuha ang gamot sa supot at pinainom ito ng tubig. Pagkatapos ay dahan-dahan itong inilapit ang muka sa tenga ni Foamy upang bumulong. Magpahinga ka muna ngayong araw. Pero kapag magaling ka na't nakakalakad ka na uli ng maayos, pananagutan kita. At sisiguraduhin kong hindi mo na kailangang bumili ng Robust kahit kailan. Dahil kaya kong ibigay sa iyo yun araw-araw ng libre at walang bayad. Namula ng husto ang buong muka ni Foamy hanggang sa kanyang leeg habang napanganga sa sinabi ng amo.
Humarap si Morgan kay Tessie na hanggang ngayon nakatayo pa rin na parang estatwa sa gilid ng pinto. Tessie, ikaw na munang bahala sa kaibigan mo. Babalik ako mamayang gabi para magdala ng hapunan naming dalawa. Tumango na lang si Tessie ng mabilis habang pilit nang umingiti at nakatayo ng tuwid. Pagkaalis ni Morgan at narinig ang pagsara ng pinto sa labas, mabilis na tumakbo si Tessie papunta sa kama ni Foamy at pabalabag na dumapa sa tabi nito. Foamy, walang iya ka? Anong pambansang mamaw? Sweet at alagang-alaga ka nga oh. At saka anong sinabi niya sa'yo bago umalis? Ewan ko sa'yo, Tessie. Aray! Huwag mo nga akong alugin. Masakit pa balakang at buong katawan ko. Kinuha ni Tessie ang paper bag ng gamot para tingnan ng mga resibo. Subalit habang naghahalukay, bigla itong napahalakhak at paulit-ulit na napapalo sa kama habang hawak ang kanyang tiyan. Bakit ka ba tumatawa dyan? Nababalo ka na naman. Inis na tanong ni Foamy. Iniangat ni Tessie ang isang maliit na kahon mula sa pinakailalim ng paper bag at ipinakita ito sa mukha ni Foamy. Friend, bukod sa gamot sa pananakit ng katawan at sabaw, may iniwan din ang boss mong mamaw ng 2 box ng protection at may kasama pang pampadulas. Handang-handa si Sir Morgan para sa susunod na overtime nyo kapag nakalakad ka na bukas. Nanlaki ang mga mata ni Foamy sa matinding gulat at hiya. Mabilis niyang ginamit ang natitira niyang lakas para hablutin ang kahon mula kay Tessie at pabalagbag itong ibinato diretso sa mukha ng kaibigan habang nagsisisigaw sa sobrang inis. Morgan, bastos ka! Nakakainis ka! Napaungol sa hiya at inis si Foamy habang pilit na isinusubsob ang namumulang muka sa kanyang unan. Tessie, tumigil ka na nga sa pagtawa. Gusto ko nang magpakain sa lupa. Ha? Hindi ba't mas nauna ka nang kainin ni Mr. Moore? Tessie? Namumulang saway ni Foamy. Aba, bakit ako titigil? Friend, tiningnan mo na ba tong binili niya? Muscle relaxants, pain relievers, at hot compress pad na galing pa sa kilalang hospital. Tapos may kasama pang gourmet soup at brewed coffee. Mula pambansang mamaw, naging alagang-alaga ka bigla sa loob lang ng isang gabi. Manahimik ka nga dyan. Hindi mo alam ang pinagdaanan ng buong katawan ko kagabi ni hindi man lang ako pinatayo sa sofa ng opisina niya. Walang awa ang amo mo. Para akong kinatay. Pero aminin mo, kinilig ka nung bumulong siya sa'yo kanina, no? Pili ang asar ni Tessie, sabay sundot sa tagiliran ni Foamy. Aray, masakit pa nga sabi eh. Daing ni Foamy, pero hindi niya maikakaila ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso tuwing naaalala ang maingat na paghawak sa kanya ni Morgan kanina. Hapon na, nang makapagpahinga si Foamy pagkaalis ni Tessie. Bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Morgan na naka-white t-shirt. Napakagwapo at walang bahid ng pagiging masungit. Lumapit ito sa kanya. Hawak ang isang bungkos ng pulang rosas. Naupo ito sa gilid ng kama. Hinawakan ang kanyang muka at dahan-dahang bumulong sa kanyang tenga. Foamy, I've been holding back for so long. Patagal na kitang gusto. Handa akong panagutan ng lahat ng nangyari sa atin kagabi. Starting today, you're not just my secretary. You're my girlfriend. Bulong nito bago siya ginawaran ng isang napakatamis at nakakalunod na halik. Bahagyang naipamulat ang mga mata ni Foamy habang may maliit na ngiti sa kanyang labi. Ang tamis, ang sarap palang magmahal ng amo ko. Foamy, wake up! Nagulat si Foamy nang marinig ang pamilyar at malamig na boses. Napaangat agad ang kanyang ulo at nanlaki ang mga mata nang makita si Morgan. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang kama. Naka-black suit pa rin ito, pero seryoso ang muka. Hindi gaya sa kanyang na-imagine at may bitbit na bagong paper bag para naman sa hapunan. Napagtanto ni Foamy na panaginip lang pala lahat. Ang rosas, ang sweetness, at ang pag-amin, imagination lang pala ng utak niyang tinamaan ng kabaliwan. Boss! Sigaw ni Foamy habang mabilis na itinataas ang kumot hanggang leeg. Bakit ka nandito? Paano kang nakapasok? I have the key to your apartment, bigay ni Tessie. Formal na paliwanag ni Morgan, ngunit dahan-dahang naupo sa gilid ng kama. Eksaktong sa pwesto pa sa kanyang naging panaginip.
Humanda talaga si Tessie sa kanya. Lalong nag-init ang mukha ni Foamy. Naramdaman niya uli ang matinding ilang at hiya sa amo. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay ang mismong lalaking naka-one night niya kagabi. "I brought dinner," sabi ni Morgan sa baritonong boses habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Foamy. "Inalala kita. You don't eat lunch properly. And considering your physical state right now, you need energy." Salamat po, boss. Nauutal na wika ni Foamy, hindi makatitig ng diretso dahil bumababa ang tingin niya sa matatag na dibdib at sa labi nito. Lumapit pa ng kaunti si Morgan para tulungan si Foamy na umupo at isandalang likod sa mga unan. Sa bawat pagdikit ng mainit nitong balat sa braso ni Foamy, nanginginig ang dalaga sa matinding boltahe ng kuryente dahil sa tensyon na naiwan sa katawan niya mula kagabi. Inabot ni Morgan ang mangkok na may mainit na sabaw at dahan-dahang hinipa ng isang kutsara bago itapat sa labi ni Foamy. Ako na po, boss. Kabadong presinta ni Foamy. "Open your mouth, Foamy." Walang nagawa si Foamy kundi ang sumunod. Habang pinapakain siya ng amo, ramdam na ramdam niya ang matinding titig nito na tila gustong ulitin ang lahat ng nangyari sa kanila. Matapos kumain, kinuha ni Morgan ang baso ng tubig at ang panibagong gamot. Pagkaabot nito sa kanya, hindi muna bumitaw si Morgan sa kamay ng dalaga. Dahan-dahan itong yumuko, lumapit sa kanyang tenga at naramdaman ni Foamy ang mainit nitong hininga sa kanyang leeg. "Rest well today, Foamy. Dahil kapag pumasok ka na bukas sa opisina, hinding-hindi na kita tatantanan." Dahan-dahang tumayo si Morgan, inayos ang kanyang suit at tinitigan muli ang namumulang mukha ng dalaga bago naglakad patungong pinto. Iniwan niyang nakatulala si Foamy sa kama habang hawak-hawak ang sariling dibdib na para bang sasabog sa sobrang bilis ng kabog. Diyos ko, panaginip lang yung pag-amin niya, pero bakit mas nakakagimbal at nakakakilig ang totoong Morgan? Sigaw ni Foamy sa kanyang sarili habang muling nagtatago sa ilalim ng kumot. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Kahit medyo kumikirot pa rin ang balakang ni Foamy sa tuwing mabilis ang kanyang lakad, napilitan na siyang pumasok sa opisina dahil sa matinding hiya at pagkabalisa sa kung anong pwedeng mangyari. Buong umaga siyang balisa sa kanyang desk at sa tuwing dadaan si Morgan ay tila nagpapakiramdaman silang dalawa ng walang sinasabi. Tanghalian na nang naisipan ni Foamy na dumiretso sa executive lounge sa loob mismo ng opisina ni Morgan para kunin ang ilang babasahin. Tahimik ang buong paligid at nakapatay ang ilang ilaw sa rest area dahil oras ng break. Bahagyang nakabukas ang pinto ng private bathroom at ng fitting room sa loob ng executive lounge. Narinig ni Foamy ang agos ng tubig sa shower na dahan-dahang huminto. Nasa loob pala si boss? Kabadong bulong ni Foamy sa sarili. Mabilis siyang tatalikod sana para tumakbo palabas, subalit nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang bumukas ang pinto ng fitting room. Lumabas si Morgan na walang suot sa itaas. Bakas pa ang mga patak ng tubig sa napakatatag at bakat nitong dibdib pababa sa kanyang muscles. Ngunit ang mas nagpaluwa sa mga mata ni Foamy ay ang nakatapi lamang na napakaliit at napakanipis na puting tuwalya sa ibabang bahagi nito. Dahil sa nipis, malinaw na malinaw, nakitang-kita kung gaano ang size noon. Napatigil si Foamy sa kanyang kinatatayuan. Tila napako ang kanyang mga paa habang ang kanyang mga mata pabalik-balik sa mukha ni Morgan at sa bakat ng tuwalya. Diyos ko po, totoo ba to? Para siyang may pipino, kaya pala halos mamatay ako nung gabi ng OT. Sa sobrang gulat, namula ng husto ang mukha ni Foamy at bahagyang napaatras. Ngunit sa kasamaang palad, natalisod siya ng kanyang sapatos at nabunggo niya ang figurine sa ibabaw ng side table. Lumingon agad si Morgan sa kanyang kinaroroonan. Nagtitigan silang dalawa ng diretsyo. Nakatitig pa rin ang mga mata ni Foamy sa ibabang bahagi ni Morgan bago mabilis na tumingala sa malamig na mga mata ng kanyang amo. Bahagyang kumunot ang noo ni Morgan, ngunit dahan-dahang lumabas ang isang nakakatunaw at napakapilyong ngiti nito sa labi.
Dahan-dahan itong humakbang para lumapit sa kanya. Like what you see, Miss Foamy? Baritonong tanong ni Morgan habang itinutukod ang isang braso sa pader sa tabi ng ulo ni Foamy. Gusto mo bang sukatin ng maayos para masigurado mo kung kasya uli sa susunod na OT natin? Boss, nagkakamali ka po. Naghahanap lang naman ako ng folder. Nauutal at hiyang-hiyang sigaw ni Foamy habang nakapikit at itinatakip ang dalawang kamay sa mukha niya. Lumapit pa ng kaunti ang mukha ni Morgan sa tenga ng dalaga. You were staring right at it, Foamy. Don't worry, you can measure it all you want starting tonight. Sa sobrang hiyat hindi nakakayanin ng kanyang muka ang matinding init, mabilis na yumuko si Foamy at patakbong lumabas habang nakahawak sa kanyang magkabilang pisngi. Samantalang narinig pa niya ang malutong na pagtawa ng kanyang boss. Halos ayaw nang umalis ni Foamy sa kanyang desk sa sobrang hiya. Paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang utak ang bakat na nakita niya kanina at ang pilyong ngiti ng kanyang boss. Out na ni Foamy. Habang nagmamadali siyang mag-ayos ng bag para makatakas ng maaga, biglang tumunog ang cellphone na nasa kanyang mesa. In my office now. Malamig na utos ni Morgan bago agad ibinaba ang tawag. Hindi man lang hinintay ang sagot niya kung gusto ba niyang mag-overtime. Napalunok si Foamy. Dahan-dahan siyang naglakad at pumasok sa opisina nito. Nakaupo si Morgan, nakasuot ng maayos na black suit at formal ang aura. Ganitong-ganito ang pambansang masungit na kinatatakutan ng lahat. Ngunit nang makapasok si Foamy at maisara ang pinto, bahagyang umangat ang tingin ni Morgan. Ang malamig at matalim nitong mga mata na nakakamatay tumitig sa ibang empleyado ay biglang lumambot, napalitan ng kakaibang kislap na para lang kay Foamy. Boss, may ipag-uutos po ba kayo? Bumuntong hininga si Morgan at tumayo. Dahan-dahan itong lumapit sa kinaroroonan ng dalaga. Sa bawat hakbang nito, pumipintig ng mabilis ang puso ni Foamy. Why are you standing so far away? Natatakot ka pa rin ba sa nakita mo kaninang tanghali? Boss, nakalimutan ko na po yun. Deleted na po sa memory ko. Isang pikit matang ngiti ang lumabas sa labi ni Morgan. Inabot nito ang kamay ni Foamy at dahan-dahang hinila ang dalaga palapit sa kanya. Sinungaling. You were checking me out, Foamy. And honestly, I didn't mind. Namula ng husto ang pisngi ni Foamy. Boss naman. I have a meeting with the board of directors tomorrow morning. And I'm stressed. Dahan-dahan itong isinandal ang kanyang noo sa balikat ni Foamy at yumakap sa bewang ng dalaga. Para ba itong naglalambing na ikinagulat ng husto ni Foamy? I can't control all my anger all day when dealing with those idiots. But when I'm with you, I just want to relax. Napatigil si Foamy, ang kinatatakutang CEO na walang pinapatawad, palaging naninigaw, ay nakasandal sa kanya ngayon na parang isang tuta na naghahanap ng kalinga. Bahagyang itinaas ni Foamy ang kanyang kamay at madahang hinaplos ang buhok ng amo. Morgan, baka may makakita sa atin. Let them see. I don't care about them. Biglang tumunog ang intercom sa mesa. Sir Morgan, nandito po sa babang department head para sa urgent sign-off ng budget proposal. Boses ng security sa speaker. Sa isang iglap, bumalik ang napakalamig at nakakatakot na mukha ni Morgan. Humiwalay ito kay Foamy. Inayos ang kanyang suit at hinarap ang intercom. Tell him to leave it at the front desk. Kapag may mali dyan sa proposal na yan, tanggal na siya bukas. Matigas at walang emosyong utos ni Morgan na nagpapataas ng balahibo talaga ni Foamy. Napatulala si Foamy sa bilis ng pagbabago ng mood ng boss niya. Sus, mamaw pa rin pala talaga sa iba. Sambit niya sa isipan. Humarap uli si Morgan kay Foamy. Sa isang segundo, nawala na naman ang matigas nitong muka at napalitan ng napakatamis at pilyong titig. Lumapit uli ito at hinalikan ng mabilis ang gilid ng labi ni Foamy. Saan na nga ba tayo? Bulong ni Morgan na may kasamang nakakatunaw ng ngiti. Yes, measuring time. Morgan? What? I thought you like it. As I said, you can measure me all the time, Foamy. Oh, should I tell you the size? Napasinghap si Foamy.
Get a ruler, Foamy. Utos nito. Nababaliw na si Foamy sa lokong mamaw na to. Isang linggo pa lang ang lumilipas, malambot pa rin si Morgan kay Foamy. Tapos sa iba napakamamaw, ngunit biglang may naging usap-usapan sa kumpanya. Ang isang malaking balita na kumalat mula sa kilalang lifestyle magazine at social media. Isang litratong nakabandera. Si Morgan na nakasuot ng eleganting tuxedo, katabi ang isang napakagandang babae na nakasandal naman sa kanyang braso. Habang nakatitig sa kanya nang may matamis na ngiti, si Pamela, ang nag-iisang tagapagmana ng mayamang angkan. Napatigil si Foamy sa gitna ng hallway habang hawak ang kanyang cellphone. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang matagal na palang kasunduan ng dalawang makapangyarihang pamilya na nakaset na. Bago pa man siya pumasok sa kumpanya ay tuluyan ng formal na inihayag sa publiko. At ang mas hindi matanggap ni Foamy ay alam pala ito ni Morgan mula umpisa. Pero bakit ito pumatol sa kanya? At nang pumasok si Foamy sa office ni Tessie, dala ang ilang mga folder. Nahuli niya si Tessie na nakatitig sa kanya ng may matinding awa mula sa kabilang desk. Foamy, nakita mo na ba yung balita? Sabi ng mga taga-legal team, matagal na raw kasunduan ng magulang nila yun. Part raw yun ng merging ng dalawang kumpanya. Naku friend, ayoko makisawsaw pero baka kasi… Ayos lang ako, Tessie. Trabaho lang naman ang priority ko rito. Assistant lang niya ako. Yung nangyari wala yun. Subalit bago pa man makapagsalita uli si Tessie, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Morgan. Lumabas ang amo kasama ang mismong babae sa balita, si Pamela. Napakaganda nito't elegante ang bawat kilos. Morgan babe, huwag mong kakalimutan ng dinner natin ha, kasama yung mga magulang natin. Malambing na wika ni Pamela habang inaayos ang necktie ng suit ni Morgan. It's time to discuss the venue details for the wedding. Tumingin si Morgan kay Pamela, formal at walang gaanong emosyon ng muka. I know Pamela, I'll be there. Sa pagkakataong yon, nagtagpo ang mga mata ni Morgan at ni Foamy. Sa gitna ng malamig at walang emosyong tingin ni Morgan kay Pamela, nakita ni Foamy ang panandaliang pagkalito sa mga mata ng kanyang boss nang tumitig ito sa kanya. Miss Foamy, cancel all my afternoon meetings. I'm leaving early today with Miss Pamela. Para itong saksak diretso sa puso ni Foamy. Ang lalaking kagabi lang ay kumakapit sa kanya para magpalambing at nagpapabilis ng puso niya ay tila biglang malamig na din sa kanya. Opo, Boss Morgan, makakaasa po kayo. Pilit na sagot ni Foamy habang nakayuko at nilalabanan ng mga luha na gustong pumatak mula sa kanyang mga mata. Bakit naman siya iiyak para kay Morgan? Naiiyak siya kasi naibigay pa niya ang kainosentihan sa lalaking ikakasal na pala. Habang naglalakad si Morgan at Pamela patungong elevator, muling lumingon si Morgan kay Foamy. Nakita ni Foamy ang paghigpit ng hawak ng amo sa kanyang suit jacket. Isang lihim na tingin na tanging silang dalawa lamang ang nakakaunawa. Naiwang mag-isa si Foamy sa kanyang desk, nakatitig sa malamig na screen ng kanyang computer habang may gumugulo sa kanyang isip. Paano nang nangyari sa kanila? Laro lang ba ang lahat para kay Morgan? Na-miss mo na ba ako? Nakangisi si Morgan. Boss, akala ko ho. No, not now. Don't say anything, Foamy. Inawat siya nito at hinarangan ng daliri nito ang kanyang labi upang pigilin. Shh! I can't think straight right now. Ho? Nanlaki ang mata ni Foamy nang bigla na lamang siyang sunggaban ng halik ni Morgan. Mabilis at marahas ang bawat paggalaw ng labi ni Morgan. Na tila ba isang taong matagal nang nauhaw at ngayon pa lamang nakainom ng tubig. Ikinulong ng mga kamay nito ang magkabilang pisngi ni Foamy habang pilit na inilalapit ang katawan ng dalaga sa sarili. Ramdam ni Foamy ang mabilis at magulong tibok ng puso ng lalaki, pati na rin ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito na nakahawak sa kanyang leeg. Subalit sa halip na maakit o maantig, isang matinding galit at kahihiyan ang biglang sumiklab sa buong pagkatao ni Foamy. Sa isang mabilis na tulak, ibinuhos ni Foamy ang natitirang lakas sa kanyang mga braso upang ilayo ang sarili kay Morgan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa buong paligid.
Napalingon ang ulo ni Morgan sa kanan habang unti-unting namumula ang pisngi. Napatigil ang lalaki. Nanlalaki ang mga mata sa gulat habang nakatitig sa dalagang hinihingal at nanginginig sa matinding galit. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo, Morgan? Kagagaling mo lang sa fiancé mo. Nakikipaglaro ka. Nag-usap kayo tungkol sa kasal nyo. Tapos babalik ka rito para halikan ako na parang wala lang? Foamy, listen. Humakbang si Morgan at lumapit sa kanya. Ngunit mabilis na humakbang paatras si Foamy at itinuro ang pinto. Huwag kang lalapit. Ano ako sa'yo? Isang libangan habang hinihintay mo yung kasal mo sa Harris ngayon? Ginawa mo kong kabit nang hindi ko man lang nalalaman. Nabigay ko sa'yo lahat nung gabi na yun dahil naniwala ko na kahit paano may halaga ako sa'yo. Pero ano to? Nanatiling nakatitig si Morgan. May matinding kaguluhan at pagnanais na magsalita sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan nito ang sarili at bumuntong hininga ng malalim. Walang anumang paliwanag o pag-amin na lumabas sa labi ng CEO. Ang tanging ginawa lang nito ay ang titigan si Foamy habang dahan-dahang lumalayo ang dalaga patungo sa pinto. Mula ngayon, boss, trabaho na lang. Kaya ang boundary natin sana igalang mo. Huwag mo na ulit akong hahawakan. Wika ni Foamy bago pabalagbag na isinara ang pinto ng opisina. Sa mga sumunod na araw, tuluyan nang naglagay ng mataas na pader si Foamy sa pagitan nila ni Morgan. Walang ibang usapan sa pagitan nila, kundi ang tungkol sa mga report at schedules. Kahit ramdam ni Foamy ang madalas na pagtitig sa kanya ni Morgan, pilit niyang tinitiis. Sakto namang napansin siya ng isa pa nilang katrabaho, si Kyle, ang gwapo at mabait na mula marketing team. Foamy, mukhang pagod na pagod ka ngayong linggo ah. Break time naman, labas tayo mamaya pagkatapos ng shift, libre ko. Napatitig si Foamy, tsaka tumingin kay Kyle. Isang napakagandang oportunidad to para makalimutan niya na si Morgan at ang gabing buong puso niyang isinuko ang sarili rito. Sige ba Kyle, walang problema. Hindi nila namalayan na lumabas pala si Morgan. Kitang-kita ng dalawang mata ng CEO ang pag-uusap ng dalawa, pati na ang pag-abot ni Kyle sa kamay ni Foamy para kunin ang folder. Dumilim ng husto ang aura ni Morgan at kumapal ang mga ugat sa braso habang nakatitig sa dalawa. Bahagyang dumaan si Morgan sa gilid nila at huminto sandali. Tumingin ito ng napakalamig kay Kyle bago ibinaling ang matalim nitong tingin kay Foamy. Can we talk? Ikaw lang sana. Agad namang umalis si Kyle at natira sila. Bakit ho? Formal na tanong ni Foamy. Alam mo ba kung bakit Foamy ang name mo? Ho? Because you're for me. Walang emosyon si Foamy. Ngunit alam niyang natatawa na siya kundi pa siya aalis dahil sa corny nitong banat. Foamy then for me. Sounds the same. Tessie told me na... May lunch pa ho kami ni Kyle. Mauna na ako. Mahinang napamura si Morgan na parang biglang nanlambot. Lumipas ang ilang araw at patuloy na umiwas si Foamy kay Morgan. Sa tuwing susubukan ng amo na lumapit o makipag-usap sa kanya, mabilis niyang idinadahilan ng trabaho o kaya naman ay si Kyle na palagi niya nang nakakasama sa tanghalian. Pero hindi pinalampas ni Morgan ang paglayo ng dalaga. Inilapag ni Morgan ang 2 invitation sa mesa ni Foamy at Tessie. You and Tessie will accompany me to the anniversary party tonight. No excuses, Miss Foamy. It's an official company event. Kaya naman ang gabi ring yun, napatingin ang lahat nang pumasok si Foamy sa napakalaking hotel. Nakasuot siya ng silk gown na perpektong nagpalabas ng kanyang ganda at kaputian. Katabi niya si Tessie na todo ayos din at halos mamangha sa karangyaan ng paligid. Subalit hindi pa man sila nakakalayo sa entrance, agad na lumapit sa kanila si Pamela. Elegante ito sa suot na emerald gown. Makinang ang mga alahas at may hawak na baso ng champagne. May matamis itong ngiti sa labi, ngunit ang mga mata nito puno ng panliliit. Oh, so you're Morgan's personal assistant? Malambing na panimula ni Pamela habang pinagmamasdan si Foamy mula ulo hanggang paa. You look decent tonight, Foamy. Pero sana naging mas maingat ka sa pagpili ng gown.
Because that color looks too ordinary for a party like this. Naramdaman ni Foamy ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pero bago pa man siya makasagot, muling nagsalita si Pamela na may banayad na tono. Well, I can't blame you. People from your background usually don't know the etiquette in these events. Good thing, Morgan brought you here as an employee. At least, you get to experience what my world looks like before our wedding. Napakagandang pakinggan ng boses ni Pamela. Pero bawat salita nito ay tila kutsilyo na pilit sumasaksak sa kanya at ipinamumuka kay Foamy kung saan siya nababagay. Habang pilit na tinitiis ni Foamy ang kahiyan, isang baritonong boses ng matanda ang narinig mula sa kanilang likuran. Pamela, my dear, since when did you become an expert in fashion over manners? Lumingon ang lahat at agad na napayuko bilang paggalang. Isang matandang lalaki na nakahawak sa tungkod nitong ginto ang dahan-dahang lumalapit. Kasunod si Morgan na nakakuyom ang kamay. Ito si Don Severino, ang lolo ni Morgan. Don Severino, I was just giving Foamy some friendly advice. Advice? Nakangiting tanong ng matanda bago ibinaling ang matalas nitong mga mata kay Foamy. Tinitigan nito ang dalaga ng ilang segundo bago dahan-dahang napangiti ng malapad. So you are Foamy? Wika ng matanda habang humahakbang palapit sa kanya. I've been hearing a lot about you from my grandson. Sabi niya, ikaw lang daw ang tanging assistant na nakakatiis sa pagsusungit niya. Magandang gabi po, Don Severino. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Inabot ng matanda ang kamay ni Foamy at hinawakan. Napakagandang bata at higit sa lahat, totoong tao. Hindi tulad ng iba rito na puno ng alahas pero walang pakikitungo sa kapwa. Napatigil si Pamela sa kanyang kinalalagyan habang si Tessie naman sa tabi niya pilit na pinipigilan ng pagngiti. I like your gown, Iha. Midnight blue is the symbol of elegance and grace. Morgan has good taste in bringing you here tonight. Tumingin si Don Severino kay Morgan na nakatayo lang sa gilid. May kaunting ngiti sa labi habang nakatitig kay Foamy. Morgan, take care of Foamy tonight. She is my special guest. At Pamela dear, let's go over there and speak with your father regarding some changes in our business agreement. Nanlaki ang mga mata ni Pamela sa narinig habang pilit na sumusunod sa matanda. Bago lumayo si Don Severino, kinindatan nito si Morgan. Isang malinaw na senyales na nakuha ni Foamy ang suporta at simpatsya ng pinaka-boss sa pamilya. Habang naglalakad ang Lolo Severino kasama ang mga matataas na opisyal, naiwang nakatayo si Foamy kasama si Tessie. Medyo nawala na ang tensyon sa paligid. Ngunit alam ni Foamy na hindi pa doon natatapos ang lahat. Hindi papayag si Pamela na basta na lamang baliwalain. Naglakad pabalik si Pamela habang may bit-bit na panibagong baso ng mamahaling champagne. Elegante pa rin ang bawat hakbang. Walang bahid ng galit sa muka. Isang perpektong example ng sosyal. Ngunit nang makalapit ito sa kinaroroonan ni Foamy, sadyang idinikit ni Pamela ang kanyang siko sa braso ni Foamy habang humahakbang. Dahilan upang matagilid ang hawak nitong baso at maibuhos ang buong champagne sa sarili nitong mamahaling emerald gown at sa kanyang mamahaling designer sandals. Napasinghap ang mga bisita sa paligid. Mabilis na napaatras si Foamy. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Patawad po Miss Pamela, hindi ko po sinasadya. Oh dear, it's alright Foamy. Napakalambing at napakabait ng boses ni Pamela. Na tila ba walang anumang galit. Ngumiti pa ito ng napakatamis sa harap ng mga taong nakatingin. Accidents happen, right? I know you're not used to high-class gathering like this. Bahagyang yumuko si Pamela at tiningnan ang natapunang sandals at ang dulo ng kanyang gown. Tsaka ibinaling ang kanyang matamis ngunit puno ng laso na mga tingin kay Foamy. Since you caused this little mess, my dear, would you be so kind as to wipe my sandals off? Use your gown. It's silk, so it won't scratch the leather. Consider it a quick favor for Morgan's fiancé, okay? Napatigil ang buong paligid. Bawat taong nakakarinig ay napasinghap sa matinding panliliit. Napakagandang pakinggan.
Napakagalang ng boses, ngunit isang pambubuli at pagpapahiya ang ipinapagawa nito sa harap ng napakaraming tao. Nanginig ang labi ni Fomi. Tumingin siya sa paligid at nakitang nakatitig sa kanya ang mga kilalang negosyante. Dahan-dahan siyang yumuko. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na inaabot ang dulo ng kanyang gown para sumunod dahil sa matinding pressure at kahihiyan. Subalit bago pa man madikit ang tela sa sandals ni Pamela, isang mabilis at matigas na kamay ang humawak sa braso ni Fomi at agad siyang itinayo ng tuwid, si Morgan. Galit na galit ang mga mata ng CEO at ang ugat sa kanyang braso ay halos pumutok sa matinding pagtitimpi. That's enough, Pamela. Bago pa man makasagot ang sinuman, mabilis na hinawakan ni Morgan ang kamay ni Fomi at pilit itong hinila palabas sa harap ng lahat ng bisita. Morgan, what are you doing? Matigas at galit na boses ng lalaki. Lumingon ang lahat. Ito ang ama ni Morgan, si Victor, ang mismong humarang sa kanilang daraanan. Galit at matalim ang tingin nito sa hawak na kamay ni Fomi. You're making a scene. Bitiwan mo ang babaeng yan at manghingi ka ng pasensya kay Pamela. Utos ng ama ni Morgan. Napatigil si Morgan, subalit mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Fomi. Na tila walang balak bumitaw kahit sa utos ng sarili nitong ama. Bago pa man magkaharap ang dalawa, isang malakas na pagtuktok ng tungkod ang narinig nila. Lumapit si Lolo Severino. Tumingin ng matanda ng matalas at may matinding otoridad sa ama ni Morgan. Tsaka itinaas ang kanyang kamay upang senyasan ito na manahimik. Victor, let the boy go. Don't make me remind you who still holds the ultimate board votes in this family. Napatigil at napalunok ang ama ni Morgan. Walang nagawa kundi ang umurong at magbigay daan. Tumingin si Lolo Severino kay Morgan at saka ito tumango na tila nagbibigay ng pahintulot. Walang inaksayang segundo si Morgan. Mabilis niya itong hinila si Fomi patungo sa elevator ng hotel. Habang naiwang nakatulala, galit at napahiya si Pamela. Nang masara ang elevator, naiwang tulala at halos lumipad ang isipan nila ni Tessie. Diyos ko, girl! Grabe ang kilig at nakatakip bibig na bulong ni Tessie habang nagpapapapadyak sa sobrang kilig. Ang haba ng hair ng kaibigan ko, parang eksena sa teleserye. May lolo na savior, may boss na sumasagip at may fiancé na naiwang nagmumukmuk. Ngunit nang makababa sa may VIP parking area, agad na hinarang si Tessie ng personal na driver ni Morgan. Matangkad, makisig at gwapong lalaki na nakasuot ng pang-uniforme ng driver. Miss Tessie, inutusan po ako ni Sir Morgan na ihatid na kayo pa uwi para daw makapagpahinga na kayo. Te, hindi kita iiwan. Lingon pa ni Tessie sa kaibigan. Sige na, ayos lang ako. Salamat sa pagsama ngayon. See you tomorrow. Walang emosyong wika ni Fomi. Ma'am? Muling baling ng driver. Aba syempre, opo. Nautal pa na sagot ni Tessie habang hinahawi ang buhok niya. Salamat ha, kuya. Ano nga palang pangalan mo? Brian po. Ma'am? Oh, Sandali lang ho. Naiwan ko ho palang susi sa CR. Balikan ko lang ho. Ayun lang naman ho ang kotse. Punta ka na po, ma'am. turo pa ng driver. Pero kasi halos pare-parehas lang ang kotse na nandito. Mabilis siyang sumakay sa kotse. Nagulat pa siya kasi may nakaupo pala sa driver seat. In fairness, mas pogi ito kay Brian. For sure kasama ka ni Brian. Sandali lang kinuha lang yung susi. Loko din no? Casual na sabi pa niya sa lalaki bago sinilip mula sa harapan ng kotse si Fomi at Morgan. Oo, tanaw lang nila ito at mukhang nanonood din nga ang lalaki. Who are you, woman? Shh! Tahimik muna. Tingnan natin sila saglit lang pwede. Hindi napigilan ng dalawang makichismis. Umiiyak pa rin si Fomi habang nakahawak sa sariling braso. Ngunit agad siyang ikinulong ni Morgan sa magkabilang braso. Walang salitang binitiwan si Morgan. Ang matinding pag-aalala, galit sa nangyarit pagnanasa na protektahan ng dalaga. Ito lang ang nararamdaman niya. Bigla na lamang hinalikan ni Morgan si Fomi. Nanlaki ang mga mata ni Fomi, ngunit dahan-dahan ding napapikit habang hawak ang suit ni Morgan.
Sus ko, nag-kiss na nga sila. Halos masamid sa tili si Tessie habang nakakapit sa braso ng gwapong estranghero. Dahan-dahang lumingon ng lalaki kay Tessie. Tinitigan nito ng diretsyo ang nanlalaking mga mata ng dalaga. Inayos ang kanyang collar at dahan-dahang inilapit ang kanyang muka sa muka ni Tessie. Woman, nag-kiss na sila. Tayo rin ba? Gusto mo na rin bang mag-kiss para patas? Nanlaki ang mga mata ni Tessie, namula ang buong muka hanggang sa tenga at biglang napalunok habang nakahawak sa kanyang dibdib. Aba, hoy, driver ka lang ni boss, pero bakit pati galawan ng amo mo nakuha mo? Who told you I'm a driver? Pinsan ako ni Morgan. Nakangising sagot nito bago pinaandar ang kotse. Binuksan nito ang bintana nang tumapat kila Morgan. Bro, ako nang bahala sa babaeng to. Anyway, congrats. Napayuko si Tessie. Si Foamy naman ay nagulat. Tessie? Hi, Tess, sorry. Wrong car pala ako. O sige na, ikaw nang bahala kay Tessie ha. Foamy, mawawarak na din ba ako? Te, pinagsasasabi mo, umayos ka nga. Pwedeng pakiingatan ng kaibigan ko? Bili nito sa pinsa ni Morgan. Ayos lang kahit hindi ka maging maingat. Carry ko naman eh. Napahilot na lamang sa sentido si Foamy. Napailing na lamang si Foamy habang pilit na iniiwas ang tingin sa mabilis na pag-usad ng kotse ng pinsa ni Morgan. At nang tuluyang makalayo ang sasakyan, naiwang muli ang matinding katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahang bumitaw si Foamy sa pagkakagapos sa braso ng lalaki. Namumula pa rin ang kanyang labi mula sa marahas ngunit puno ng pagnanasa na halik ni Morgan kanina. Subalit, pilit niyang pinatigas ang kanyang damdamin. Boss Morgan, pakiusap, uuwi na ako sa apartment ko. Salamat sa pagtatanggol sa akin kanina. Pero hanggang doon na lang yon. Hindi sumagot si Morgan. Tinitigan lang nito ang dalaga bago pa man makahakbang paatras si Foamy para maglakad patungo sa kalsada. Mabilis na hinawakan ni Morgan ang wrist ng dalaga at pilit itong ginabayan patungo sa nakaparadang SUV. Morgan, ano ba? You're not going back to your apartment tonight, Foamy. With what happened inside, Pamela and my father's people know where you live. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang mag-isa? Napatigil si Foamy. Nawalan siya ng maipangangatwiran dahil alam niyang may punto ang lalaki. Bago pa man siya makapagprotesta uli, maingat na siyang inalalayan ni Morgan na makaupo sa loob at mabilis na isinara ang pinto. Mabilis na pumasok si Morgan sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan. Buong biyahe ay walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabigat na paghinga ni Morgan habang nakahawak ng mahigpit ang mga kamay nito sa manibela. At ang mabilis na tibok ng puso ni Foamy habang nakatitig sa labas ng bintana. Pagkalipas ng kalahating oras, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking modernong mansyon na nasa exclusive subdivision. Nandito na po tayo. Baritonong wika ni Morgan bago pinatay ang makina. Bumaba si Morgan at agad na pinagbuksan ng pinto si Foamy. Pagpasok nila sa loob ng napakalawak na bahay, agad na naramdaman ni Foamy ang matinding karangyaan. Walang ibang tao o kasambahay sa paligid, sila lamang dalawa. This is my personal residence. No one comes here except me. Wika ni Morgan bago itinapon ang kanyang suit jacket sa gilid ng malaking sofa at tinanggal ang 3 itaas na buttons ng kanyang shirt. Nakatayo lang si Foamy sa gilid, hawak ang sariling mga braso dahil sa lamig ng aircon at sa matinding ilang na nararamdaman niya. Dahan-dahan ding lumapit si Morgan sa kanya. Ang formal at malamig na amo sa opisina ay ibang-iba ngayon. Hinawakan nito ang magkabilang balikat ni Foamy at bahagyang isinandalang dalaga sa pader sa tabi ng upuan. Morgan, you think you can just push me away after what happened between us, Foamy? You gave yourself to me on that couch, and tonight, you expect me to just watch other people humiliate you? Nagkamali lang ako nung gabi na yon. It was not a mistake, at hindi ko hahayaan na kalimutan mo ang gabing yon. You are staying here with me tonight, Foamy. Whether you like it or not, don't ever call yourself a mistress. Because starting today, I will break the engagement
At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat na ikaw lang ang mahal ko. Bahagyang naglayo ang kanilang mga muka nang marinig ang sunod-sunod na malakas na pag-vibrate ng cellphone ni Morgan sa ibabaw ng side table. Kahit bakas ang inis sa mukha ng CEO, inabot niya ito upang tingnan ang screen. Isang pop-up notification mula sa kilalang entertainment news site at opisyal na social media page ng kumpanyang tumambad. What? Here's Pamela clarifies minor incident. Wedding plans with CEO Morgan is still on track. What the? Hindi maitago ang inis ni Morgan sa nabasa. Napatitig si Fomi sa screen. Sa kabila ng kahihiyang nangyari sa party, mabilis na nakipag-ugnayan ang PR team ng pamilya ni Pamela sa media upang pagtakpan ng gulo. Walang opisyal na anunsyo mula sa pamilya ni Morgan na kinakansela na ang kasunduan. Kaya sa mata ng publiko, nananatili pa rin silang nakatakdang ikasal. Naramdaman ni Fomi ang muling pagbalot ng matinding kahihiyan sa kanyang dibdib. Madahan niyang itinulak ang dibdib ni Morgan para makalayo sa kanya. Nakikita mo ba yan, boss? Kahit anong hila mo sa akin palabas kanina, siya pa rin ang fiancé mo sa harap ng lahat. Hindi magpapatalo si Pamela. At hindi ako tanga para sumiksik sa gitna niyo. Fomi, I told you. At hindi ako tanga para sumiksik sa gitna niyo. Fomi, I told you. Akit na po ko sa kwarto kung saan mo ko patutulugin, boss. Pigil ni Fomi sa malamig na boses bago mabilis na tumalikod at umakyat ng hagdan. Kinaumagahan sa opisina, hindi nga nagkamali si Fomi. Pumasok si Pamela. Nakasuot ito ng napaka-eleganting red designer dress. Perpekto ang ayos ng buhok at may bit-bit na mamahaling leather bag. Walang kahit anong bakas ng galit o kahihiyan sa mukha nito mula sa nangyari kagabi. Mas lalo pa itong nagmukhang dominante at kumpiyansa. Diretso itong lumakad patungo sa mesa ni Fomi. Good morning, Fomi. Pakisabi kay Morgan na nandito ang fiancé niya para sa joint board presentation at pakidala na rin ng 2 kape sa inside room. Make it properly made this time. Bago pa makasagot si Fomi, lumabas na si Morgan mula sa kanyang opisina. Kita ang gulat at inis sa mukha ng CEO nang makita roon ang dalaga. Pamela, what are you doing here? What do you mean, Morgan babe? Lumapit si Pamela sa lalaki. Walang pag-aalinlangan itong ipinlupot ang 2 braso sa leeg ni Morgan at inayos ang kwelyo. Isang napaka-sweet na kilos sa harap mismo ni Fomi. Our families haven't released any official cancellation, right? Until my father and your grandfather sign a formal cancellation, I'm still your legitimate fiancé. At ngayon, kasama ko sa expansion project ng kumpanya ninyo. You can't just throw me out, Morgan. We are tied together. Business and all. Bahagyang napaatras si Morgan at pilit na itinulak ng kaunti ang mga kamay ni Pamela. Ngunit bago pa man ito makapagsalita ng masama, bumaling si Pamela kay Fomi na nakatayo lang sa tabi ng kanyang mesa. Fomi, why are you still standing there? Go and get the coffee. My fiancé and I have a very important meeting to attend to. Tumingin si Morgan kay Fomi. May matinding pakiusap at pagmamakaawa sa kanyang mga mata na wag nitong paniwalaan ang eksena. Ngunit pilit na pinalambot ni Fomi ang mukha niya. Yumuko ng buong paggalang at sumagot sa napaka-formal na tono. Opo, Miss Pamela, masusunod po. Pagtalikod ni Fomi papunta sa pantry, naramdaman niyang matinding kirot. Samantalang sa loob ng opisina, narinig niya ang patagong pagdaing ni Morgan habang pilit na humahawak sa kanyang sariling sentido sa matinding gulo at tensyon. Tessie, tulungan mo ko. Saklolo ni Morgan sa kaibigan ni Fomi. Boss? Help me. Ayaw maniwala ni Fomi sa akin. Bahala ka ho. Labas ako sa usapan na yan. Really ha? What if I told Fomi na hinalikan ka ng pinsan ko? Boss, wag kang mag-alala. Akong bahala kay Fomi at kung kailangang sabunutan ko ang gagang yun para maniwala ay gagawin ko. Mabilis na kumaripas si Tessie papunta sa kaibigan. Habang nagtitimpla ng kape si Fomi sa pantry, biglang nabulabog ang lahat sa pagdating ng ama ni Morgan, si Don Victor.
Napakalakas ng mga yabag nito at bakat sa muka ang matinding galit habang dire-diretsyong pumasok sa executive office. Kasunod ang 2 personal bodyguard. Mabilis na pinalabas ni Don Victor si Pamela at isinarado ng marahas ang pinto. Subalit sa sobrang lakas ng boses ng 2 lalaki sa loob, rinig ang kanilang sumbatan. Are you out of your mind, Morgan? Pinahiya mo ang pamilya natin kagabi. Pinagmukha mong tanga si Pamela at ang pamilya niya sa harap ng buong bisita. Para lang sa isang dukhang sekretarya. Ingatan mo ang mga salita mo, Daddy. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, lalo na kapag siyang iniinsulto mo. Wala siyang kasalanan sa katarantaduhang to. Wala. Ganyan ka na ba kabulag? Isang ordinaryong babae na walang pangalan, walang ari-arian, at walang maiaambag sa kumpanya natin. Ginayuma ka ba ng babaeng yan? Baka nga plinano niya ang lahat para makalapit sa'yo't makakuha ng pera. Victor! Galit na sigaw ni Morgan habang naririnig ang malakas na pagbagsak ng kanyang mga kamay sa ibabaw ng glass table. I'm warning you. Huwag mong insultuhin ang babaeng mahal ko sa harap ko mismo. At kung may pera man o wala si Fomi, may mas dignidad at halaga siya kaysa sa lahat ng mga plastic na taong nakapaligid sa'yo. Mahal, mamulat ka sa katotohanan, Morgan. I will never agree to cancel this wedding. Nakaset na ang kasal at nakapirma na ang mga kontrata para sa expansion project ng 2 pamilya. Over my dead body, hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilya natin para lang sa isang hampas lupang assistant. Then take the company. I don't care about your position or your money. I can build my own empire without your help. But I will never marry Pamela. Hindi ako magiging tulad mo na ipinagpalit ang sariling kaligayahan para lang sa pera. You ungrateful bastard! Akala mo ba hahayaan ka ng lolo mo? Akala mo ba magtatagal pa yung babaeng yan sa mundong to kapag sinira niya ang pamilya natin? Nang buksan ni Fomi ang pinto, dala ang tray ng kape, pabalagbag na lumabas si Victor galing sa loob. Huminto ang matanda sa mismong harap ni Fomi. Dahan-dahang tinitigan ng dalaga mula ulo hanggang paa nang may matinding panliliit at puot bago padabog na naglakad kasama ang mga bodyguard. Naiwang nakatayo si Morgan sa tabi ng kanyang mesa na hinihingal. Nakakuyom ang mga kamay at may matinding galit. Ngunit nang magtagpo ang mata nila ni Fomi, nakita ng dalaga ang panginginig ng mga daliri ng amo habang pilit nitong kinokontrol ang sariling emosyon sa harap niya. Fomi, sambit ni Morgan sa kanyang pangalan na kumalma nang siya'y makita. Hindi na nakayanan ni Fomi ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang binitiwan ni Victor, ang mga salitang hampas lupa, walang maiaambag at nakikipag-agawan sa pera, ay tila mga kutsilyo na paulit-ulit sumasaksak sa kanyang pagkatao. Higit sa lahat, ayaw niyang maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya ni Morgan o ng pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ng lalaki para sa kumpanya. Madahan niyang inilapag ang tray ng kape sa gilid ng side table. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Morgan. Subalit ang kanyang muka, hindi maitago ang sakit. Fomi, don't listen to him. None of those words are true. I will fix this. I promise you. Boss Morgan, pakiusap. Bitawan mo na ako. Bahagyang napatigil si Morgan, subalit mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa daliri ng dalaga. No, I won't let you go. Hindi ako papayag na lumayo ka. Be happy, Morgan. Be happy. Paano, Fomi? Hindi ako nararapat dito, Morgan. Ayokong maging dahilan kung bakit mag-aaway-away kayo. Ayokong maging pabigat sa buhay mo na sisira sa pangalan at sa kumpanyang pinaghirapan mo. Hindi ako ganyang kababaw para ipilit ito't hindi ako ganoong kababagay ng sinasabi nila. Tumingin si Fomi ng diretso sa mga mata ni Morgan. Mga matang puno ng matinding pagmamahal, pag-aalala at pakiusap. Magre-resign na ako. Aalis na ako sa kumpanya. At aalis na rin ako sa buhay mo. Fomi, huwag mong gawin to. I don't care about the company. I don't care about my father's money. I only care about you. Pero ako, pwedeng alalahanin ko ang sarili ko.
Salamat sa lahat, Boss Morgan. Salamat sa pagtatanggol sa akin at salamat sa gabing ipinaramdam mo sa akin na kahit papaano, naging espesyal ako sa'yo. Please, maging maayos ka lang, ipangako mo. Foamy. Bago pa man makalapit si Morgan para pigilan siya, mabilis na lumabas si Foamy at pabalagbag na isinara ang pinto. Tumakbo siya ng mabilis at nakita ito ni Tessie na nanlalaki ang mga mata sa gulat. Nilagpasan niya ang mga nagtatakang empleyado sa hallway at diretso sa elevator. Sa loob ng saradong elevator, doon na tuluyang bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Luha ng pamamaalam, sakit at para sa isang pag-ibig na kailanman hindi magiging madali para sa kanila. Isang araw ang lumipas matapos magpasa ng resignation letter ni Foamy. Nakatunganga lang siya sa kanyang maliit na apartment. Hindi pa rin tumitigil sa pag-vibrate ang kanyang cellphone mula sa walang katapusang tawag at mensahe ni Morgan. Ngunit pilit niya iyong ini-ignore habang tahimik na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Biglang nabulabog ang tahimik nang may marahas na kumatok sa kanyang pinto o mas tamang sabihing halos gibain ito sa lakas ng katuknon. At nang buksan ni Foamy ang pinto, agad na bumungad sa kanya ang dalawang matatangkad na bodyguard na agad na pumasok upang isecure ang maliit na sala. Kasunod nito ay ang formal ngunit puno ng puot na si Victor. Nakasuot ito ng mamahaling customized suit, nakataas ang noo at may matinding panliliit sa kanyang mga mata habang inililibot ang tingin sa simpleng tahanan ni Foamy. So this is where you live. Napakaliit, napakadukha. Hindi nakakapagtaka kung bakit ka gumawa ng paraan para makapitan ng anak ko. Naikuyom ni Foamy ang kanyang mga kamay. Pilit niyang pinaninindigan ang kanyang respeto at dignidad sa harap ng ama ni Morgan. Ano pong kailangan niyo, Don Victor? Nag-resign na po ako sa kumpanya at wala na po kaming ugnayan ng anak niyo. Wala. Nagmamatigas pa ang anak ko dahil sa'yo. Lumalaban siya sa akin. Handa niyang iwan ang buong pamana ng kanyang pamilya at ang posisyon niya bilang CEO. Nagmamakaawa siya sa akin kahapon habang nakaluhod sa opisina ko na huwag kang galawin at pilitin kang bumalik. Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi ko po alam. Well, I won't let a nobody like you ruin my son's future. Mabilis na tumango si Victor sa isa niyang bodyguard. Inabot nito ang isang attache case. Binuksan ito sa harap ni Foamy at kinuha ang ilang makakapal na bundle ng ₱1,000,000 cash. At bago pa makagalaw si Foamy, marahas na ibinato ni Victor ang mga bundle ng pera diretso sa muka at dibdib ng dalaga. Bumagsak ang mga libo-libong piso sa sahig, kumalat sa paligid ng mga paa ni Foamy. Ayan ang perang gusto mo, di ba? Kunin mo yan. Kunin mo ang lahat ng yan at maglaho ka sa buhay ni Morgan. I don't care if my son begs, prays or cries for you. Over my dead body, hindi ka makakapasok sa pamilya namin. Tinitigan ni Foamy ang perang nakakalat sa kanyang mga paa. Bago dahan-dahang itinaas ang mukha niya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata at puro na lamang dignidad. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Don Victor. Aalis ako, hindi dahil sa pera niyo o dahil natatakot ako sa inyo. Aalis ako dahil ayokong makita ang lalaking mahal ko na nagpapakababa sa isang tatay na walang ibang tinitingnan kundi pera at kapangyarihan. Bahagyang nagulat si Victor sa matapang na sagot ng dalaga, ngunit agad ding bumalik ang matigas nitong muka. Siguraduhin mo lang na maglalaho ka. And that money, take that away. Dapat lang na walang mapala ang babaeng yan sa pamilya namin kahit piso. Banta ni Victor bago pabalagbag na tumalikod palabas kasama ang kanyang mga tauhan. Iniwang nakatayo si Foamy sa gitna ng kanyang maliit na apartment. Patuloy ang pagbuhos ng luha sa mga mata ni Foamy habang pilit na inililigpit ang kanyang mga damit sa malaking bag. Ang perang ibinato ng ama ni Morgan sa kanyang muka. Masakit, napakasakit isipin na sa mata ng pamilya ng lalaking mahal niya, isa lamang siyang basahan na pwedeng bilhin at tapak-tapakan. Inayos ni Foamy ang kanyang coat at dahan-dahang binuhat ang kanyang maleta. Hawak ang kanyang cellphone na tuloy-tuloy pa rin sa pag-vibrate dahil sa hindi matigil na tawag at mensahe ni Morgan. Minabuti niyang tuluyan na itong i-off.
Patawarin mo ko, Morgan. Bulong ni Foamy sa sarili habang humahagulgol. Gusto kong protektahan ang dignidad ko, pero mas gusto kong protektahan ang kinabukasan mo. Dahan-dahan siyang lumabas ng pinto ng kanyang apartment building. Madilim na ang paligid at bahagyang umuulan. Habang naglalakad siya sa tabi ng kalsada para mag-abang ng taxi, biglang may dalawang itim na luxury SUV ang mabilis na huminto sa tapat niya. Napatigil si Foamy. Bago pa man siya makatakbo, mabilis na bumukas ang pinto ng van at dalawang matatangkad at malalaking lalaki na nakasuot ng itim na suit ang mabilis na bumaba. Sino kayo? Bitiwan niyo ako! Walang salita ang mga lalaki. Mabilis nilang inagaw ang kanyang maleta at puwersahang binuhat si Foamy patungo sa loob ng ikalawang SUV. Bago pa makahingi ng saklolo ang dalaga, pabalagbag na isinarado ang pinto at mabilis na humarurot ang sasakyan. Samantala sa loob ng executive office, para ng tigre si Morgan. Wala siyang pakailam sa mga paperworks na nakatambak sa kanyang mesa. Kanina niya pa tinatawagan si Foamy, ngunit cannot be reached na ang linya. Biglang pumasok ang kanyang matalik na kaibigan at pinsan. Bro, I checked her apartment building. The security guard said she left with her bags 30 minutes ago. And according to the CCTV, may dalawang itim na SUV na humarang sa kanya at pilit siyang isinakay. Napatayo si Morgan mula sa kanyang upuan. Nanlaki ang kanyang mga mata. What? Sinong humawak sa kanya? Naisip agad ni Morgan ang kanyang ama, si Victor. Alam niyang kakayanin ng ama nito na gumawa ng masama para lang ilayo si Foamy sa kanya. I swear to God, kapag may nangyaring masama kay Foamy, papatayin ko ang sino mang humawak sa kanya. Kahit sarili ko pang ama. Galit na sigaw ni Morgan habang marahas na kinukuha ang susi ng kanyang kotse at patakbong lumabas ng opisina. Dumagundong ang tibok ng kanyang dibdib sa matinding kaba at pag-aalala. Para siyang mababaliw sa isiping nasasaktan o natatakot ang babaeng mahal niya. Sa loob ng itim na SUV, nanginginig sa matinding takot si Foamy. Nakapikit siya habang nakayakap sa kanyang sarili. Walang tigil ang pag-agos ng luha. Inaasahan niyang nakagapos siya o kaya'y dadalhin sa isang bodega para saktan ng mga tauhan ni Victor. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Wala naman akong ginagawang masama. Iha, calm down. Nobody is going to hurt you. Napatigil si Foamy. Isang napakalambing, baritono at pamilyar na boses ng matanda ang nagsalita sa kanyang tabi. Dahan-dahang iminulat ni Foamy ang kanyang mga mata. At doon sa malawak na backseat, nakaupo si Don Severino. Nakadikwatro ang matanda. Hawak ang kanyang gold-headed na tungkod at may napakatamis at napakalambing na ngiti sa kanyang labi habang nakatitig sa nanginginig na dalaga. Lolo Severino, kayo po ang nagpadukot sa akin? Natawa ng marahan at malutong ang matanda, tsaka dahan-dahang inabot ang isang malinis na panyo at inabot ito kay Foamy. I apologize if my men frightened you, my dear Iha. Pero kung hindi kita ipadudukot gamit ang mga tauhan ko, siguradong nakasakay ka na sa bus papuntang probinsya o kaya naman nagtatago na sa kung saan dahil sa panggugulo ng anak kong si Victor. Bakit niyo po ako pinalagay dito? Because you are the only woman who made my grandson feel happy again. Nabalitaan ko ang ginawa ng anak kong si Victor sa apartment mo. Ang pagtatapon ng pera sa mukha mo at ang kawalan niya ng respeto sa'yo. Pasensya na po, Don Severino. Ako po talagang magulo sa pamilya ninyo. You didn't cause any trouble for me. Victor is a fool who only sees money and business status. But I am old, Iha. Nakikita ko ang hindi nakikita ng iba. Noong gabi ng party, nakita ko kung paano katingnan ni Morgan. In my 80 years of living, ngayon ko lang nakitang protektahan ng apo ko ang isang tao ng higit pa sa sarili niyang buhay. At ikaw lang ang tanging babae na may lakas ng loob na sabihin sa akin na totoong tao ka. You have dignity for me. You have a good heart. At yan ang bagay na hindi mabibili ng kahit ilang bilyong piso ni Victor.
Lolo, That is why tonight, ako mismong mag-aayos ng lahat. We are headed to the main ancestral mansion right now. The entire family is gathered for dinner, including Victor, Pamela and her father. At ikaw ang ipakikilala ko sa buong angkan bilang tanging babaeng makakaisang dibdib ng apo ko. po, pero Don Severino, magagalit po si Don Victor at si Ma'am Pamela. Hayaan mo silang magalit. I still hold 51% of the total shares, iha. Sa pamilyang to, ako ang batas at gusto kong makita ang muka ng anak ko kapag nalaman niyang ang pinalayas niyang hampas lupa ay ang mismong napili ng chairman para maging susunod na grand lady ng aming angkan. Pagkalipas ng kalahating oras, huminto ang sasakyan sa harap ng napakalaking ancestral mansion ng pamilya. Nakahilera ang mga mamahaling kotse sa labas. Inalalayan ng 2 personal maid si Fomi patungo sa isang pribadong kwarto sa ikalawang palapag. Doon ay mabilis siyang inayusan. Pinalitan ang kanyang basang damit ng isang napakagandang gold designer ball gown na pinaliligiran ng maliliit na tahi ng ginto. Inayos ang kanyang buhok sa isang elegante at nilagyan ng simpleng diamond necklace sa kanyang leeg. Nang tumingin si Fomi sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Mukha siyang isang tunay na reyna. Sa ibaba, sa napakalaking grand dining hall, nakaupo ang buong pamilya. Suot ang kanilang pinakamamahaling attire. Nakaupo si Victor katabi si Pamela at ang tatay nito. Nag-uusap sila tungkol sa detalye ng kasal. Napilit pa ring itinutulak ng pamilya ni Pamela. Biglang bumukas ng marahasang pintuan ng dining hall. Hinihingal, gulo-gulo ang buhok at galit na pumasok si Morgan. Namumula ang kanyang mga mata habang naglalakad diretso sa tapat ng kanyang ama. Nasaan si Fomi? Victor, nasaan ang babaeng mahal ko? Kapag may nangyaring masama sa kanya, isusumpa ko ang pamilyang to. Morgan, control yourself. Nandito ang pamilya ni Pamela. Huwag mo kaming ipahiya dahil lang sa babaeng yun. I don't care about Pamela. I don't care about your business. Pasigaw na banta ni Morgan, halos suguri ng sariling ama. Sabihin mo sa akin kung nasan si Fomi. Why are you screaming at your father, Morgan? Isang malamig at mamahaling boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng grand staircase. Napatigil ang lahat. Dahan-dahang bumaba si Don Severino mula sa hagdan. May matamis at seryosong ngiti sa kanyang labi. At sa kanyang gilid, nakakapit sa kanyang braso ang isang napakagandang babae na nagniningning sa suot na gold gown. Nanlaki ang mga mata ni Morgan. Ang galit at takot sa kanyang muka ay agad na napalitan ng matinding gulat at panghihina. Fomi? Napanganga rin si Victor, samantalang si Pamela naman ay halos mabitiwan ng kanyang baso habang nanlalaki ang mga mata sa matinding inggit at galit. Dahan-dahang inakay ni Don Severino si Fomi, pababa sa huling baitang ng hagdan, diretso sa gitna ng napakalaking dining hall sa harap ng buong angkan. What is the meaning of this, father? Bakit mo kasama ang basahang yan? Galit na sigaw ni Victor. Silence, Victor! Tonight, I am making an official family announcement. The business engagement between Morgan and Pamela is officially cancelled. Lolo! Sigaw ni Pamela habang tumatayo, ngunit mabilis siyang hinarangan ng tingin ng matanda. Inabot ni Don Severino ang kamay ni Fomi at dahan-dahan itong inilagay sa kamay ni Morgan na nakatayo pa rin sa gulat. This woman beside my grandson, Miss Fomi, is the only woman I approve for Morgan. Starting tonight, she is officially introduced as Morgan's future wife and the next grand lady. Anyone who disrespect her, disrespect me. Napanganga ang buong pamilya. Si Victor ay napaupo sa kanyang silya sa matinding kahihiyan at gulat, habang si Pamela naman nagdadabog na patakbong lumabas ng mansyon kasama ang kanyang ama. Tinitigan ni Morgan ang kamay ni Fomi na kanyang hawak-hawak. Tumingala siya sa mukha ng dalaga at doon nakita niya ang matamis nitong ngiti. Walang alinlangan. Sa harap ng kanyang lolo at ng buong pamilya,
Mabilis na inabot ni Morgan ang bewang ni Foamy. Inilapit ito sa kanyang katawan at isinara ang distansya sa pagitan nila sa isang napakatamis na halik. I thought I lost you. You're stuck with me now, boss. Nakangiting bulong ni Foamy habang hawak ang suit jacket ng lalaki. Samantalang ang lolo Severino malakas na natawa. Natahimik ang buong dining sa matinding gulat. Ang kaninang elegante at maayos na dinner ay biglang napalitan ng napakabigat na tensyon. Si Pamela ay halos manginig sa matinding galit habang ang kanyang ama, si Don Eduardo ay namumula ang muka sa matinding galit habang nakatitig sa lolo Severino at kay Foamy. Oo, bumalik ang dalawa para maging desperada sa approval ng matanda. Ayaw sumuko ni Pamela. What is the meaning of this, Don Severino? Galit na sigaw ni Don Eduardo habang ibinabagsak ang kanyang baso ng wine sa mamahaling mesa. Pinagmumukha niyo kaming tanga ng anak ko. How dare you humiliate my daughter Pamela in front of everyone for a nobody? A nobody? Eduardo, dahan-dahan ka sa mga salita mo. Baka nakakalimutan mo kung kanino ka nakikipag-usap. Hindi ako papayag dito. Singit ni Victor na galit na tumayo mula sa kanyang silya at masamang tumitig kay Foamy. Father, paninindigan natin ang kasunduan. I negotiated this myself. I promised Pamela's family that the wedding will happen with or without Morgan's consent. Hindi ako papayag ng isang hampas lupang yan ang papasok sa pamilya natin. Bahagyang lumapit si Morgan para itago si Foamy sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man makapagsalita ang young CEO, biglang pumalakpak ng napakalakas at napakatagal si Lolo Severino. Magaling na pag-arte, Victor. Bravo! Talagang pinaninindigan mo o pilit mong pinaninindigan dahil sa sarili mong kasakiman at sa mga kasinungalingang itinago mo sa 5 taon. Kumunot ang noo ni Victor at sa unang pagkakataon may gumapang na takot sa kanyang mga mata. Father, ano pinagsasasabi mo? Mula sa kanyang inner suit pocket, inilabas ni Lolo Severino ang isang kulay itim na leather folder at ibinato ito ng marahas sa gitna ng hapagkainan, mismo sa tapat ng plato ni Don Eduardo at ni Pamela. Basahin mo yan, Eduardo. Bago mo sabihing pinalayas ko o pinalabas kong tanga ang anak mo. Basahin mo muna ang dokumentong nilagdaan ng sarili kong anak 5 taon nang nakalilipas. Mabilis na kinuha ni Don Eduardo ang folder habang si Pamela naman ay nakikisilip. Habang binabasa nilang mga nakasulat sa legal na papel, unti-unting nawala ng kulay ang mukha ni Don Eduardo. Samantalang nanlaki ang mga mata ni Pamela sa matinding kahihiyan at gulat. This is a formal and settlement agreement. Nauutal na wika ni Don Eduardo. Exactly. 5 taon nang nakararaan. Noong kagagraduate pa lang ni Morgan sa abroad, pinalabas ng anak kong si Victor na may kasunduan na para sa kasal. But I never signed it. In fact, ako mismong nagpalabas ng absolute cancellation clause at binayaran ng lahat ng penalty fees ng pamilya nyo 5 taon nang nakakalipas. Matagal nang kansilado ang kasal na yan. Napasinghap ang lahat ng mga bisita at miyembro ng pamilya na nasa dining hall. Napatingin si Foamy kay Morgan at maging si Morgan mismo napatigil sa matinding gulat. Ang matagal na palang dusa at panggigipit na nararamdaman niya mula sa pamilya ni Pamela ay isang napakalaking ilusyon lamang na itinaguyod ng kanyang sariling ama. Victor, niloko mo kami. Sinabi mo sa amin na tuloy ang kasal kapag napapayag mo si Severino. Pinagmukha mo kaming tanga ng anak ko. Victor, is this true? Hysterical na tili ni Pamela habang umiiyak sa matinding hiya. All this time, hindi pala ako ang fiancé ni Morgan. All this time, para pala akong tanga sa harap ng lahat. Napahawak si Victor sa kanyang dibdib. Namumutla at walang maikling paliwanag. Eduardo, let me explain. I was for the expansion. Shut up, Victor. Itinago mo ang katotohanan dahil gusto mong gamitin ang pera at impluensya ng pamilya ni Pamela para palakihin ang shares mo sa kumpanya. Inabuso mo ang anak mo
at ininsulto mo ang babaeng pinili niya dahil lang sa sarili mong kasakiman. Mabilis na bumaling si Lolo Severino sa mga bodyguard na nakatayo sa gilid. Escort Eduardo and Pamela out of my estate immediately. At ikaw naman, Victor, from this moment on, you are removed from the board of directors. Magpahinga ka na lang sa probinsya at magmuni-muni sa mga kasalanan mo. Father, no, you can't do this to me. Ang dating maipagmamalaking hairs ay lumabas na isang katawa-tawang pangarap lamang ang kasal. Ngayon wala na ang kasinungalingan, wala na ang mga balakid. No more secrets for me. You are my only choice and you will always be my only choice. Isang napakatamis ng ngiti ang isinagot ni Fomi. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang lahat ng pagsubok. Ang mga kasinungalingan at pambubuli ng nakaraan, tuluyan ang naging mga alaalang nagpatatag lamang sa pagmamahala ni na Morgan at Fomi. Nang araw din na ito, ang pinakamalaki at pinakaeleganting kasal sa lungsod ang magaganap na puno ng mga puting rosas, mamahaling crystals at ang pinakamalaking pangalan sa mundo ng negosyo ang venue. Ngunit para kay Morgan na nakatayo sa dulo habang nakasuot ng perpektong black tuxedo, walang ibang mahalaga kundi ang pintong dahan-dahang bumubukas sa kanyang tapat. Habang tumutugtog ang isang napakagandang wedding song, dahan-dahang humakbang si Fomi. Napakaganda niya. Ang kanyang wedding gown ay gawa sa mamahaling French lace at pinalalamutian ng pino at kumikislap na mga crystals. Perpektong bumagay sa kanyang ganda. Hawak niya ang isang bouquet ng mga puting mga bulaklak habang ang kanyang mahabang veil ay maingat na inaalalayan. Sa kabilang gilid, nakaupo sa unang hanay si Lolo Severino na may napakalapad na proud na ngiti habang pinapahid ang kaunting luha sa kanyang mga mata gamit ang panyo. Sa tabi naman nito ay si Tessie na todo ang luha habang hawak-hawak ang braso ng katabi niyang pinsan na si Morgan. Ang gwapong inakala niyang driver. At nang makarating si Fomi sa dulo, dahan-dahang inabot ni Morgan ang kamay ng dalaga. Nanginginig ang mga daliri ng dating malamig at kinatatakutang CEO. "You look so fucking gorgeous, my queen." Namula ang pisngi ni Fomi. "At ikaw naman, pambansang masungit na boss. Panalo pa rin sa kapugian ngayon. Sige na, hindi ka na mamaw ngayon." Nang magsimula ang seremonya, ang bawat salita at vows na binitiwan ng dalawa, nagpaluha sa buong bisita. "I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Walang inaksayang segundo si Morgan. Mabilis niyang inabot ang bewang ni Fomi. Inilapit ito ng husto sa kanyang dibdib at isinara ang distansya sa pagitan nila at ang matamis na halik sa harap ng lahat. Narinig ang napakalakas na palakpakan, hiyawan at kantsawan mula sa mga bisita. Pagkalipas ng reception, sa isang exclusive beach resort para sa kanilang honeymoon, gabi na at tahimik ang paligid sa pribadong villa ni na Morgan at Fomi. Nakatayo si Fomi nang biglang may mainit na mga braso ang yumakap mula sa kanyang likuran. "What are you thinking, asawa ko?" Lumingon ng kaunti si Fomi at ngumiti. "Iniisip ko lang, mula sa pagiging assistant na natatarantang magtimpla ng kape, ngayon asawa na ako ng pinakamasungit na CEO. Natawa ng marahan at malutong si Morgan. Isang tunog na tanging si Fomi lang ang nakakarinig ng madalas. Hinalikan nito ang gilid ng leeg ni Fomi bago dahan-dahang pinaikot ang dalaga para humarap sa kanya. "Correction, asawa ko. I am only called to the world, but to you, I will always be completely, helplessly, and hopelessly melted." "I love you, Mamaw." "I love you, my Fomi. Now finally you are mine. Para sa akin ka talaga, tama ko, no? Well, thanks to Tessie for the corny pick-up lines. Still, kahit corny pa ako, sa'yo lang ako magiging corny, asawa ko." Inangat ni Morgan si Fomi sa kanyang mga braso at dahan-dahang dinala patungo sa malaking kama na pinaliligiran ng mga puting petals habang ang silid na puno ng matamis at walang katapusang pagmamahala ng dalawa.